Para sa mga nagtatanong mga bro ng function ng starter relay, ayan, so ipapaliwanag ko po sa inyo ang function ng starter relay, kung ano ang ginagawa nito sa ating mga motor at kung paano ba siya gumagana. So yung starter relay mga bro ay isa siyang device na siya yung dahilan kung bakit nag-i-start yung ating starter motor, So siya nga pala mga bro, ang unit natin na ito ay Kawasaki Badja CT125. Ayan. So ang starter niya ay halos kapares lang siya ng Rouser 135. Ayan, mga Rouser 180, Rouser 200. So ayan. So bagaman mga bro, kamukha siya ng TMX 125, So sa lahat naman mga bro ng starter relay, Mapa Mio, XRM110, Honda Wave ay iisa lang po ang function, iba-iba lang ng itsura, iba-iba ng design, iba-iba ng color coding. Okay mga bro, paano ba siya gumagana mga bro? So ang starter relay natin mga bro, malimit po yan, ay meron siyang halos 4 na terminal, dalawang malaki, ayan, isa, dalawa, at saka meron siyang dalawang wire dito. Ayan, okay? So iba-iba lang ang function, ay iba-iba lang ang itsura nito mga bro, kagaya ng Raider 150. Ang relay niya ay naka-built-in yung fuse doon sa may gilid ng battery. Ito naman, pero ganun din ang function nun, mga bro. Parehas lang ang function nun, iba lang ang itsura niya. So, ang trabaho kasi nito mga bro ay yung isang terminal niya, ayan, kung makikita niyo isang terminal niya, ayan, nakakabit po yan direkta sa positive ng battery. Ayan, ayan. Direkta yan sa positive ng battery. Okay? Tapos yung isa naman na isang terminal naman, ito, yung malaki, yan naman ay papunta ng starter motor. Ayan, ito naman yung starter motor natin. Okay, yan yung starter motor. Ito naman yung paikot sa ating makina mga bro. Okay, tapos meron tayong dalawang wire dito mga bro. Okay, sa Kawasaki Badja 125, lapit natin para makita nyo. Yan, sa CT125 meron siyang dalawang wire, isang red na may stripe na yellow tapos kulay black. Pero dito sa kabila, ayan, dito sa kabila mga bro, ano na yan, red na may stripe na yellow tapos kulay yellow na may stripe na kulay green. Yung red na may stripe na kulay yellow mga bro, yan yung output, yan yung nanggagaling dito sa, ayan, yung galing sa ating push button. Okay, dito po nanggagaling yan. Tapos yung ating itim or yung ating yellow na may green, malimit yan galing dito sa clutch safety switch. Okay, dito sa ating clutch safety switch, or yan yung nagsisilbing ground. So paano ba siya gumagana mga bro? Ganito po yun. Yung ating trigger, okay, yung ating trigger, kapag ka nagkaroon ito ng positive at saka negative supply, alin man dyan sa dalawa magkabaliktad, okay lang po ito magkabaliktad. Pag nagkaroon ng positive at negative yan, tig-isa mga bro, nagkakaroon po ng connection itong dalawa. Okay? Ngayon, pagka wala siyang supply na positive negative, isa lang ang may supply nito. Parang ganito lang, 'Di ba ang body natin mga bro? 'Di ba ang terminal ng battery natin is ano lang siya, positive negative. Yung negative niya, ayan, yung negative niya, which is ito 'yun mga bro, nakatornilyo yan dito sa makina. So, ito ang negative ng starter natin. Yan yung dalawang tornilyo na yan na nakatornilyo dito sa ating starter motor. Tapos yung positive niya, yun yung papunta dito ng starter relay. Ayan. Tapos, ito naman yung positive. Pag once na dumikit yan dyan, automatic, iikot ng starter motor. So, subukan natin para makita nyo nga bro. Ayan. Kaya nga, di ba yung tinuro ko sa inyo kapag nasira yung push button natin, pag sinort nyo yan, dapat iikot ang starter motor. Parang ganito. Try natin. Di ba? So, kahit nakapatay ang motor, ayan, hindi ko nakapatay yung motor natin. Patay. Okay, nakapatay yan. Kasi nga, parang ang nangyari dyan mga bro, parang nirirekta natin siya. Ayan. Dahil may negative na yung starter motor natin, kailangan nyo na lang ang positive. Ngayon, positive to. Okay, positive to. Test light natin. Para makita nyo. Yung test light, ikabit natin sa negative. Yung clip. Tapos, itong isa, ayan, kung makita nyo may ilaw. Ibig sabihin, may laman siyang 12 volts. Yung kabila, wala yan. Okay, wala yan. Ito mayroon. Ito mayroon. Ay, wala. Ngayon, pag pinupush start yung mga bro, try natin. Try natin i-push start.
Okay. Naka-on. Pag pina-start, nagkakaroon siya. Ganun na mga bro ang function ng relay. Para siyang normal na relay lang. Kung nanambiran natin ito mga bro, ito yung 30, ito yung papunta ng battery, ito naman yung 87, ito yung load, tapos ito naman yung 86 tsaka 85. Kung lalagyan natin na numberin yung relay, ano. Tapos, ito naman na pula na may stripe na yellow, yan yung positive supply. Pag pinindot natin yan, pag naka-on, yan, pinindot, ayan o. Ayan, kita nyo? Ayan o. Umiilaw siya. Diba? Ulitin natin. Ayan. Ayan. Medyo magulo yata yung paliwanag ko mga bro. Basta ganun lang ang function yan mga bro. Ganun lang gumagana ang relay natin. Tapos, kung mapapansin nyo mga bro, mataba mataba ang mga wire natin. Ayan, kung mapapansin nyo, mataba ang wire natin. Mataba yung papunta sa starter motor. So, ang starter motor mga bro ay malakas po yung kumain ng voltahe at amperahe. Kaya, kailangan niya na matabang wire. Hindi yan pwede yung mga wire ng mga ganito lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, merong mga motor na nakarekta na lang. Wala nang mga terminal lugs. So, iwasan nyo yun mga bro. Hindi nyo lang napapansin. Umiinit na pala yung mga wire nyo dahil dun. Tuwing magpo-push start kayo, mga bro ay umiinit yung mga wire. Ito okay lang to kasi triggering lang siya. Ayan, itong dalawang maliit na wire yan mga bro, okay lang yan na maliit kasi trigger siya. Ito naman yung nag-hold ng may coil kasi yan mga bro sa loob, may coil. Okay, ulitin ko sa inyo ang function niya. Itong dalawang wire na ito, kapag ka nagkaroon ng supply na positive tsaka negative, so meron pala tayong mga brong dalawang kasi meron tayong negative trigger, meron tayong positive trigger, meron din na kagaya ng Mio mga bro na kailangan nyo muna magpreno. Kailangan nyo muna magpreno bago i-push start. So, ganito rin ang function nun. So, ito ay positive trigger. Kasi yung pula na yan, na may stripe na yellow, kontrolado yun ng positive. Kumbaga, yung negative, ulitin natin. Yung negative na yan mga bro, ano na yan? May laman na talaga yan. Kahit patay ang motor. Try natin. Okay, so nakakabit tayo sa positive. Ayan, tatanggal. Ayan, nakakabit sa positive. Tignan nyo mga bro, meron tayong negative Meron siyang negative. So pag sinungkit natin tong itim, meron siyang negative. Nakarekta na. Ayan. So nakarekta na. Ngayon, pag nilipat natin sa negative, ito naman na pula, wala siyang laman. Wala siyang positive. Okay, wala siyang positive. Ngayon, tuwing pipindutin nyo yung push button, nagkakaroon siya ng positive. Kaya naman gumagana yung ating starter. Ayan. Ganun po yan. Push start. Okay. Naka-on. On. Push start. Ayan. Okay. Ganun siya mga bro, gumagana. Ayan. Yung lang yun. Ayan. Diba? So, ganun lang yan mga bro. Gumagana. So, napakadali lang. So, paano ba malalaman kung sira na to mga bro? Basta, pag sira na to, kumpleto yung nyo dito, kumpleto yung wiring nyo dito, may positive, negative kayo. Pero ayaw na nyo na mag-trigger, ayaw nyo na pumitik. So, ibig sabihin, sira na po yan. Pero kung gumagana pa to, nakakatawid pa yung voltahe niya. So, dapat, ang mangyari kasi dyan mga bro, kung 12.5 ang laman nito, dapat dito, mga 12.4, 12.5, pwede yun. Nangyayari kasi dito 12.5, pag tawid dito 11 volts na lang, sira na rin to. Okay, so kumakain na siya ng voltahe, so nagkakaroon ng voltage drop, sira na po yan. So sana mga bro, medyo magulo lang yata yung paliwanag natin, pero sana nakuha nyo mga bro yung paliwanag ko So meron kasi nagtanong nito, ano daw talaga yung function ng relay, ang trabaho niya at paano siya gumagana. Ayan, so Kawasaki CT125 mga bro. Abangan nyo yung video natin kasi gagawa tayo ng tutorial kung paano maglinis ng karburador. Kasi marami nagtatanong nito sa CT125 daw. Bagaman marami na akong video. Ito kasi mga bro, ayan, tumatagas yan. Napakarami ko ng video ng paglilinis ng karburador, pero gagawa pa rin tayo mga bro para sa inyo. Okay? So sa ngayon, hanggang dito lang yung video natin. Kung meron pa kayong gustong itanong at hindi nyo naintindihan, huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan. Sa nga pala shoutout kay Ryan Vasquez ng Quezon City. Maraming salamat bro. Tapos kay Bartulo Brothers.
Yan, salamat bro sa patuloy na pagsuporta sa ating channel at sa pag-abang ng ating video. Yan, so hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.